Sino? Pero pwedeng sa ano, hindi natin sabay ito i-release. Okay, sige. After. Okay. Iba naman yung outfit. Sa presidency, sa mga tumatakbo, narinig ko yung mga alok nila sa ating mga mamamayang Pilipino. I think everyone is qualified. But, para sa akin, ang kailangan ng, ako lang ang kailangan ng mga Pilipino sa panahon natin ngayon, sa nangyayari sa bansa natin, na makakabuti sa pangkalahatan. Si Duterte, si Digong, bakit? Paano ko nasabi yun? Marami na tayong napuntahang lugar. Na-experience ko ang Davao. Doon pa lang, nakita ko na yung resulta ng pamamalakad niya bilang mayor dun sa Davao. Na-experience ko rin ng makausap ang mga lokal doon, ang mga mahal nating Davaoeños. Kasi nagtataksi ako doon. It's very safe. Seguridad, napakaganda. Ang kwento sa akin, nagkaroon akong close encounter sa mga tao. At sa tuwing nakakausap ko sila tungkol sa lugar nila, nararamdaman ko sa kanila yung tuwa nila na pagpapasalamat nila na si Digong ang naging mayor nila. Kasi noon daw sa Davao, kahit barbecue stick, makapatay na ng tao, nangyayari doon. Kahit saan may saksakan, napakagulo daw. Yung mentor ko doon din lumaki, sinabi niya, after school, maraming mga rebelde na nagbabarilan talaga sa daan. Si Digong lang daw ang nakapagpabigay ng kapayapaan through his knowledge, yung what he is capable of. Napag-isa niya ang nagkakaroon ng peace and order ang mga Islam, ang mga NPA, ang mga Pilipino, ang mga military natin doon sa ano. So, para sa akin, siya ang kailangan natin dahil sa palagay ko at nakikita ko mangyayari, magkakaroon ng pagkakaisa ang Luzon, Visayas at Mindanao na matagal na nating problema at saka ang krimen. Ako lang to. Pakayarap itong bibitawan ko. Sige lang, take your time. Sa media kasi, ang pinapalabas po natin ay nakakalungkot, parang nakakatakot pumunta ng Visayas at Mindanao. Dahil sa mga NPA, na hostage nila. Nakarating na po ako sa mga lugar nila. Hanggang sa kaduludulan ng Tawi-Tawi, Sultan Kudarat. Ang mga tao po marespeto, mabait, at tinatanong ko ang crime rate nila. Siyempre, nalalaman ko rin. Hina-heighten lang natin, nilalakihan lang natin yung mga kidnaps, kaya nakatatakot tayo. Pero sa totoo, ang pinakamaraming krimen sa Maynila. Diba? Bata dito, pinagahasa. Sanggol, pinagahasa, pinapatay. Ang mga katawan kung saan natin natatagpuan. So, sa lugar ng mga yan, naniniwala ako na si Digong ang pinakakailangan ng mga Pilipino para magkaroon tayo ng maginhawang buhay. So, it's my choice. Yeah. Choice ko to through my experiences ko. Kasi nakalakad ako sa lugar niya. Totoo yung disiplinang pinapaano niya sa Yossi. Totoo yan. Tsaka kita ko ang daloy ng transportasyon doon. May disiplina ang mga motorista at mga drivers doon. Lalo na yung mga jeep. May disiplina. Hindi sila basta-basta. So, bilang isang mamamayan, nakita ko yung resultang ganun. Alam kong kaya niyang ipatupad yun at gawin din sa buong Pilipinas na matagal nang nireklamo na. So, hindi pa niya alam to. Hindi niya pa alam to. Bilang isang aktor,
sa industriya, ang choice ko sa presidency at susuportahan ko po si Digong Duterte po. Maraming salamat. Sa Vice President, you already have a choice? Sa Vice Presidente, ang gusto ko si Cayetano. Bakit? Sinabi ni Duterte, bakit? Inaral ko. Si Cayetano kasi, hindi pa tumatakbo si Duterte. Nasa kanya na eh. Ang loyalty, napaka-importante niya. Napaka-importante niya kasi ilang taon ang tatakbuhin ng pwesto mo eh. 7 taon. At importante sa akin yung pagkakaisa eh. Ako lang ang presidente at vice-presidente ay nagkakaisa. Kasi magkakaroon ng malaking epekto yan sa bansa natin. Mas mapapadali lahat. Yung peace and order. Mas magiging swabe ang pagpapaganda sa minamahal nating inang bayan. So ako, I'll go for it. Loyalty meron siya. At wala akong masabi dyan. Respeto ko lang dyan. Ako ay bilang nagsasalita lang kahit nandyan po tayo ay bilang isang mamamayan na lahat tayo may mga opinion eh. Respeto ko. Yes. Sinabi ko lang, yung ako lang, yung sa loobin ko bilang isang mamamayan para sa ikabubuti ng lahat. Hindi ko sinestatement ito na dahil ito ang tama. Opinion ko lang yun. Pero Audrey, hindi ka ba napipressure na madaming celebrities endorsing Mar Rojas din si Grace po, then medyo close siya sa showbiz industry? Hindi naman. Desisyon nila yun eh. Nilarespeto ko yung kung yun sa tingin nila ang makakatulong sa bayan natin. At least maganda ang pinanggagalingan nila. Diba? Maganda yung gusto nila mangyari sa bayan. Lahat sila qualified nga po eh. Ang ganda ng mga sinabi nila. Nakikita ko sa mga trabaho na meron naman. Pero ang pinakakailangan po natin bilang sa mamayan sa panahon natin si Duterte. Kasi nanggaling na rin po kasi iba't ibang bansa. Yeah. Napakahirap pag nagkakaroon ng Filipino community at nagsasalo-salo kami. Pag kumakanta kami, binibigyan namin sila ng kaligayahan, umiiyak sila. Miss nila yung pamilya nila. Hindi ko rin maiisip na magulang ko nandun. Kami silang umiiyak. Napakasarap na mabawasan, na pabigyan sila ng privilege. At hindi na mawalay sa pamilya. Diba? Mas maganda yung nagsasama-sama kasi yan ang pundasyon natin. Nagmumotor din po kasi. Referring to that, darating ako sa sagot ko. Papunta kami sa sa bahay niya. Sinabi ko, sir, pwede ko bang makita yung motor? O sige, punta kami dalawa. Ito sabi niya sa akin. Kaya niya rin ako na alam ko may isang salita. Sabi niya sa akin, Dre, kung hindi ka kriminal at pusher, wala akong problema sa'yo. Pero kung pusher ka, kriminal, papatayin kita. Sabi niya sa akin. Pero hindi siya maganda sa pandinig ng isang taong papatay mo. Pero para sa akin, masama pumatay. Alam natin yan, values yan eh. Pero reality check. Kailangan na natin siya eh. Para hindi kahit saan may namamatay na lang na innocent tao. Yun. Alam ko ma-implement yan.